Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manunood tayo ng balita at syempre gagawa natin yan ng reaction at opinion habang tayo'y nanonood. Ang balitang ito ay galing po sa ating Pinas News Insider, nasa description yan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ito ang title, malaking gulo ito. Kumanta na si Colonel Bosita. Oh. Patanong naman no. Winasak ang protector pirma. Ay, maganda ito. Lahat na taranta na. Ayan, patanong lahat yan mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pa sigurado. Pag pinasok natin ng video, doon natin malalaman kung ano ang laman. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, i-play na natin at sabay-sabay natin panoorin habang nag-u-opinion din ako dito. Kayo din po dyan sa comment section maya-maya ay magbigay din ng inyong mga komento. Simulan na po natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yeah. Ang di umano'y balitang matapos pinagtulungan ng mga mambabatas at ma-impeach sa Kongreso si Vice President Sara Duterte Carpio. Mga pumirmang ilang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte. Tila nasampal ng kahiyan at katotohanan ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Matapos nitong manindigan at hindi pumirma kapalit ang nasabing di umano'y milyong-milyong pera ng bayan. Oh, palakpakan nga muna natin to mga kapatid, no? Hindi ito pumirma. Akala ko kasi kasama na siya doon sa mga hearing. Suportado na siya ng impeachment. Gusto niya ang impeachment. Pero hindi pala ito pumirma. Dahil dyan, palakpakan po natin yan mga kapatid. Okay pa pala. Okay naman pala siya. Sige. Tingnan po natin mga kaibigan, ituloy natin ang ating panonood. Para lang ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Yeah. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pananahimik tungkol sa di umano'y ginapang na impeachment ng isang araw lang, kapalit ang di umano'y milyong-milyong pera ng bayan para sa pirma laban sa Vice President na si Sara Duterte. Alam nyo mga kapatid, lagi ko rin napapanood sa ibang mga vlogger na di umano daw ay may bayad. Maganda ito kung talagang masabi talaga nating nagbayad o binayaran yung mga pumirma. Tapos may kasama pang mga ebidensya. Kung totoo man para hindi na maiilang na di umano o kaya hindi sigurado, ganyan. Kailangan ito trabahuhin din kung talagang ang binayaran para talaga maisama ito sa gustong magsampa ng kaso. Kasi hindi biro ho yung ganito. Sabi kasi ng iba, di ba, kaya sila pumirma para daw sa bayan, para sa kanilang lugar. Bakit kanyo? Kasi nga po, kapag hindi sila pumirma, masisiro budget. Bakit may mga iba pa rin na hindi pumirma? Bakit may iba pa rin na matapang na hindi pumirma? Yun na lang po ang inyong isipin. Diba? Kung ganyan pala, kailangan, diba, dami tayong vlog na nakikita Ito hindi natin alam kung totoo. Pero kapag hindi ka pumirma, sinasabi na rin mismo ng mga pumirma na nagpapaliwanag sila, hindi daw sila mabibigyan ng budget, di umano. Diba? Ganun ang sinasabi nila. Ngayon, pwede bang bigyan ng kaso yun? Ano bang pwedeng gawin dun sa mga namumuno na parang ipinipilit kang pumirma o kaya sige, pag hindi kayo pumirma, wala kayong ganito, wala kayong ganyan. Example lang, no? Kasi parang pinipilit mo na rin yung taong pumirma pag ganyan. Pero itong si Colonel Bosita, hindi nagpasilaw. Yan. Isa ito sa papalakpakan natin ngayon at mga kapatid, tutukan ho natin yung taong yan. Kasi talagang sumikat din yan sa pagbablog. Alam nyo na yun, diba? Mga riders, diba? Dahil nga may mga checkpoint, tapos invalid reason, something like that. Sige na, tuloy na natin. One Rider Party List Representative
na si Congressman Bonifacio Busita. Tila binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na sa publiko na tila sumampal ng katotohanan at kahiyan sa mga ilang kongresistang Ayan, mambabatas maganda yan, na maganda, nagmadaling pumirma para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pumirma sila, sa June pa. Paano na lang po yung ano nila? Yung pangalan nila, eleksyon, no? At tahasang nanindigan na may prinsipyo at hindi bayan. Matapang na nagpaliwanag kung bakit hindi siya pumirma ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, nilinaw ni One Rider Party List Representative at Senatorial Aspirant Bonifacio Busita kung bakit hindi niya pinirmahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Banat pa ni Senatorial Aspirant Busita, and I quote, "Nirerespeto ko yung mga kasama kong congressman. But for me, pag nabasa ko yung impeachment complaint, hindi ako pipirma. Kasi objective po ako eh. Sabihin na nating ma-impeach nga. Halimbawa, ano ang magiging benepisyo nun sa taong bayan? Dapat Yan, maganda. Maganda ang sinasabi ni Colonel dito. Oo nga naman. Ano bang magiging benepisyo pag napabagsak nyo si BP Sara? Sige nga, sabihin nyo. Pag napabagsak si BP Sara, anong mangyayari? Tataas ba ang sweldo ng mga mamamayang Pilipino natin? Magkakaroon ba sila ng maraming benepisyo? Yung bigas, bababa. Magiging 20 na ba? O kahit 30 man lang. Pag inimpeach si BP Sara, magkakaroon ba tayo ng mga mas magaganda pang mga tulay? Magkakaroon ba tayo ng mas magagandang mga project? Si BP Sara mayroong libreng sakay, bus, mga papasok sa trabaho. May mga Office of the Vice President siya, OVP. At sa opisina na yon may mga benefits kang makukuha. Meron ba ngayon yung iba? Wala. Ngayon, pag inimpeach nyo si BP Sara, maaaring mawala na yung mga dating ginagawa niya na makakabuti sa mga Pilipino. Yun ang masama kapag na-impeach si BP Sara. Paano na lang po yung mga tinutulungan niya? Hindi na nila inisip yun. Kailangan mapababa si BP Sara kasi daw corrupt. Sinabi na ni COA na walang masamang tinapay. Okay naman daw si BP Sara. Pero ano tong impeach na ginagawa nila? Gusto ng taong bayan si BP Sara. Bakit nila ini-impeach? Milyon po ang nagmamahal sa ating mga Duterte. At iilan lamang hundreds. Sige, 1,000 na natin. Paulit-ulit tayo, di ba? 1,000 na natin versus million, 31. O sige, bawasan na natin ng 1 milyon. 32 pala, no? Ang laki, ang daming nagmamahal po sa mga Duterte at naniniwala kasi nakatikim na sila ng magandang pamamahala, di ba? Tapos iilan lang kayo. Sino kayo para pabagsakin si BP Sara? Dahil corrupt si BP Sara? Ngayon, paano kami maniniwalang corrupt si BP Sara? Marami kaming nakikitang mga project niya. Ngayon, tanungin natin ulit, yung mga nag-aakusa kay BP Sara at binabanatan si BP Sara, ano na ba ngayon ang mga napatunayan nila habang nakaupo sila? Sige, maghahanap tayo dyan, no? Mag-comment po kayo dyan mga kapatid. I-comment nyo yung mga mabibigat nang nagawa ng ating administrasyon ngayon at yung mga bumabangga kay BP Sara. Tingnan nyo kung ano ng mga nagawa nila. Then, iboto ninyo. Pero pag wala naman kayong nakikita, walang napapatunayan, anong gagawin nyo dyan? Huwag ho kayong boboto kapag kasikat lang. Kailangan meron ng napatunayan at merong kakayahan. Ilang beses na po dumaan ang mga botohan. Kapag ka may pagkakamali kayo, wala kayong ibang sisisihin kundi yung ibinoto ninyo. Ganyan ang nangyari nung nabudol ang Pilipinas, huwag nyo nang ulitin. O, tuloy po tayo. Bas tignan natin yung mas malalim na problema kasi po nagkakaroon lang ng hati-hatian, lalong gumugulo. O, nagkaroon nga ng lindol yung isang araw ba yon? O kahapon lang.
Nagkaroon nata ng lindol, Pilipinas. Nalaman ba natin? Sino nakaalam sa inyo? Sa Google na lang ano? Saka sa Microsoft Edge. Yung mga news feeds doon. Pero wala na. Puro politika na balita ngayon. Wala na. Puro update kay BP Sara kung kailan mapapabagsak. Ay nako, gobyerno. Ay, may mga nabaha pa nga, di ba? Kailan ba yun? Isang linggo? May baha, di ba? O, kumalat ba? Hindi. Kasi nga nakatutok lahat sa pagpapabagsak kay BP Sara. Wala nang special sa June ba? O. Tapos pagdating ng June, pag-uusapan sa susunod na naman. Pag ito na-survive ni BP Sara, na-survive ng mga Duterte to, magiging maganda po. Pero pag hindi, talo pa rin ang Pilipinas. Kahit sabihin yung panalo yung mga nagtatanggol sa kabila. Nakakatanggap man kayo ng biyaya galing doon sa kabila, pero di ba? Yung mga susunod na yun, ulit-ulit na. Sige, tuloy na natin. Go. Nang lumabas ang balitang ito, ay umani naman ito ng samut-saring komento mula sa mundo ng social media. Ayun pa sa kanila, play safe siya ngayon. May video nga siya na sinabing mas mabuti pa ang pamumuno ni BBM kaysa kay Duterte. Palinggin din yan si Busita. Mas maganda sana kung Busita. Ay! Yun lang, sablay. Minsan Kara, minsan Cruz. No? Minsan kaliwa, minsan kanan. Naku, hirap to mga kapatid. Kung sa kongreso ka muna at malaki ang chance mong manalo ulit at marami ka pang matutulungang motorista na hinaharas ng mga buaya sa kalsada. Kung Busita, wag na tayong magkunwari, sadyang playing safe kayo. Tao ka ni Tambalos-los, pagtuta ka ni Tamba, aso ka rin, iba nga binoto kita pero ngayon hindi mo na ako mabudol, naging trapo ka na rin. Sita, wag kang U-turn, dapat steady ka lang sa PDP slate, mananalo ka. Huwag padala sa suhol, no Tamba sana. Gusto mo lang makakuha ng boto sa mga pro-Duterte. Sa kanimisan, hindi mo pinagtanggol ang Duterte. Bagko siniraan mo pa. Pero diretso siyang sumagot sa stand niya sa impeachment ni BP Sara. Need natin ang number sa Senado. After sa election, need namin ang klarong Duterte. Hula ko lang ito, vision ko lang ito. Pero malabo makapasok yan kasi ang daming kilalang mga no? Ewan ko, pero sana makapasok. Pero ang problema, sinasabi niya hindi siya pumirma. Paano kung, di ba sabi niya nga sa balitang ito, vision ko lang ito ito'y aking opinion. Halimbawa, sinasabi niya hindi dapat i-impeach si BP Sara. Tapos kaalyado pala to dun sa kabila. Kila Sir Romualdez, no? Kasi nga paiba-iba ng statement. Tama ba? Di umano Hindi natin sigurado yun. Okay. Ngayon, nagustuhan siya ng mga maka-Duterte kasi nga hindi siya pumirma sa impeach. Ngayon, tumatakbo siyang senator. Kung manalo siyang senator at kailanganin ng boto niya, pumapapabagsak ba si BP Sara? Paano na? Hindi kaya kunwari lang, no? Kunwari lang, ayaw niya ng impeachment, pero pagdating na sa Senado, baka isa siya. Diba, no? O ano yun? Ito hula-hula ko lang. Vision. Sabi nga natin, diba? Pero mali mo, ganun ang laro ng politika ngayon. Yung ibang mga magnanakaw, ang gaganda ng suot. Imagine niyo yung mga magnanakaw ng mga mga t-shirt lang, madudumi, no? Sabay takbo. Yun talaga hinuhuli yung kinukulong. Pero yung mga magaganda yung attire, minsan yung iba nakabarong pa nga pag pumapasok sa Di ba? Gaganda ng mga suit, di kotse pa pero magnanakaw naman pala. Tatuloy muna tayo, mamaya na yung magnanakaw. I-play muna natin ito. Ipagpalagay, may mali sa paggamit ng pondo sa Office of the Vice President. Tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, pagamat wala akong ebidensya, siguro naman, di ako magkakamali. Na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. Sinabi na nga ng COA, sir. Kumaga, sarado na dun okay na dun Ngayon, yung iba naman ang pag-initan nila, yung iba naman ang buksan nila. Yung sa President, malaki din ng confidential pa na. Di ba? Yung mga congressman ata meron din. Correct me if I'm wrong. Ngayon, ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni
BP Sara. Mm. Ay hindi ko kayang tayuan yun eh. Bakit? Ay Yung iba nga, hindi rin kayang tayuan, nagpapaliwanag eh. naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema eh. Ngayon, ipagpalagay na ako'y pumirma at na-impeach nga si BP Sara, shortcut na natin. Mm. Mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan? Oo, bababa ang kilo ng bigas. Pag napapagsak nila si BP Sara, ay bababa daw yung kilo ng bigas. Joke lang yan ah. Komedyan. Baka siguro mapababa nila yung kilo ng bigas, yung tataas yung sweldo, uunlad yung mga mamamayang Pilipino kapag napabagsak nila si BP Sara pag na-impeach nila. Oh. Eh yung mga iba naman, boboto nila si BBBM kasi hindi nila alam ang detalye. Ay nako. Tuloy po tayo. Makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Baka sa tingin ko nga, baka lalong magwala yung mga taong bayan, di ba, no? Eh, hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Eh, isang malaking panloloko yan na iniluklok ako, tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Eh, hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera, pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Kasi, nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Hindi! Hindi mo madadala yun, pero kung madadala mo yun, ipangsuhol mo yun sa pila na dapat ikaw ang mauna sa langit. Eh baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, eh di VIP ako. Oo. Hindi naman madadala eh. Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong kung pala rin, Oy, sana Colonel Busita, Representative Bonifacio L. Busita, sana totoo itong mga sinasabi at mo. makarating sa Senado, eh, maninindigan pa rin ba ako? Eh, alam mo naman, naka-record yung video na yan. Oh, hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong maresolba kapag niloko ko ang taong bayan. Maganda to. Mabigat yun. Mabuti pala kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Pero hindi eh. Mahabang proseso itong mga problemang nakikita ko na dapat solusyonan. Ang pangarap ko lang naman, Brother Oli, dating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon. Actually, gusto ko yung narinig ko sa inyo, Colonel Busita, dahil kami naman ay patas din. Kasi sabi ko nga, pwede nyong imbestigahan kung gusto ninyo ang confidential funds. Pero imbestigahan nyo lahat. Yes. No, para kasi na-focus tayo ang ating gobyerno ngayon sa puro si Sara. Eh, hindi naman halata. Si BP Sara lagi binabanatan nila. Ang daming may confidential, tas puro si BP Sara lang. Eh, hindi naman halata. No, hindi halata. Parang lahat ay mabait, lahat santo. Si Sara, BP Sara ay demonyita. Ang nangyayari po kasi mga kapatid, lumalabas sa mga media, yung iba siguro baka lang naman nabayaran. Ang lumalabas doon, si BP Sara ang masama. Parang Duterte versus all enemy. Ganun ang nakikita ko base lang ngayon sa ating opinion. Ganun ang spin na lumalabas sa ano. Kaya yung tao ngayon, hindi natin marin masisi kasi kaya lumilinya ano ba? Saan ba ito? 'Di ba? So doon ang anuhan niyan. At tama naman po kayo. Kasi nga kung pipirma kayo at puro si BP Sara lang, wala ring maitutulong sa bansang Pilipinas. Yes. Definitely. Oo. Patungkol naman dito dahil sa pagtulong. Opo, sige. Brother Oli, sundan ko lang yung sinabi mo, no? Sige. Kung sasang-ayon ako doon sa nabanggit mo, parang pilosopo naman ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat Para bang naging experiment lang na, parang may problema. Sapat na yun para magsulong ng batas Para sa akin pasensya kung mali ako. Hindi, para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat No? Pero dahil doon sa investigation na yun, makikita na dapat pala ganito, dapat ganito. Kasi marami namang matatalinong kongresista Matatalino, magagaling, abogado, at talagang hasa. Ibig sabihin,
kumbaga sa isang experiment, nag-experiment ka na isang bagay, hindi mo na kalang i-experiment lahat eh. Nakukuha mo yung punto ko. Kasi kung i-imbestigahan naman lahat, baka tapos na yung another Congress, di pa tayo tapos. Parang wasting time. Ibig sabihin, kung maging objective tayo, huwag ganon ang punto ko dito. Kasi gusto ko, Brother Oli, pagka nagdesisyon ako at pumabor ako sa isang bagay, kahit saan ka mo ako tanungin, kahit dyan sa anywhere, kaya kong sagutin sa ng diretso at kaya kong panindigan. Hindi ko ugali yung sasangayon o peperma na hindi ko kayang panindigan.